Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer sa buong buwan ng August 2024? Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. Yung gender, gawin nyo na lang energy. Pwede rin na yung lalaki, yung extrovert, at yung babae, yung introvert. Kung tama naman yung situation, mali lang yung gender. Huwag nyo napansinin yung gender. So, magsimula na tayo. Well, separation reading na siguro to. Kasi disconnected sila ngayon. So, yung bida sa kwento, hindi na nag-uusap nowadays. So, itong dalawang to, itong tatlo pala. Kasi ito lang unang nakita ko. Isama na rin natin to. Idiretso na natin. May someone dito na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kukontakin niya ba yung puso niya o hindi. So, ito kasi powerless. Ito, undecided o indecision. Ito naman pwede rin waiting card. So, hindi niya nga alam kung anong gagawin niya. Kung i-text, i-call, eto siya, naghihintay. Kung magbabalik pa ba yung puso niya o hindi. So, ito yung continuation. Energy niya pa rin to, nung someone na naghihintay. Kasi waiting card pa rin to. Ito, waiting card din to. Kasi suspension to eh. Suspension card. So, ito, napanghihinaan na siya ng loob tungkol sa connection na to. In pain siya. At ito, feeling trapped. Kasi nga, hindi niya alam kung may asahan pa ba siya. Dun sa puso niya. O mananatili pa rin siyang committed. Although, hindi na sila nag-uusap. Nandun pa rin naman yung commitment niya eh. Mahal niya pa rin, pero mahirap nga yung sitwasyon dahil hindi na sila nag-uusap. Siguro nag-away dito. Para, ayun no, incompatible. Hindi kasi sila compatible. Kaya, ayan. Hindi na sila nag-uusap. Break na siguro sila. Malamang kasi hindi compatible. So, anong magandang tanong dito? Mahaba pa yung oras, 4 minutes lang. Tuloy na lang natin.
Ah, so ito pala, oh. Nag-away sila dito. Ayan itong two of wands natin. Paano to isasama sa kwento? Kasi planning to eh. Nag-away yun. Pa-plan pa lang. Ang dating kasi sa akin, nag-away, di ba? Kaya na desisyon yung isa na umalis sa sitwasyon. Ito siguro pinag-awayan nila. Cheating. So, inisip ko, ito ba yung bida? O ito yung kabit? O pwedeng ito yung pinagsiselosan. Kasi pwede rin ganito. Present na yung other woman, pinagsiselosan pa lang. Kasi maraming pwedeng senaryo. Doon tayo sa una. Nag-away. Ang pinag-awayan ay selos. Kasi yun nga, feeling ng babae siguro kasi may other woman dito eh. O, eto na yung person. May babaeng gender tayo. So, yun nga, unang scenario, may pinag-awayan. Selos. Selos na um, pinaghihinalaan niya yung partner niya na may iba. Ito, anticipation. So, ang dating feeling nung babae, original, na may iba nga yung partner niya. So, dahil sa selos, nabuisit yung partner, kaya nag-away sila. O umalis yung partner. Kasi, yun nga, ina-anticipate ng babae na aamin yung partner niya na tama yung hinala niya. Ang ginawa ng partner, inawa yung babae o iniwan siya. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, iniwan sila talaga, literal. Iniwan yung babae na original para sa kabit. Yun na yung pangalawang senaryo. Pero tingin ko yung babae yung niloko dito. So, yan pala ang reason kung bakit disconnected sila ngayon. Anyways, punta tayo dito.
Ano pang mensahe ang masasabi nito? Pero dahil agrabyado yung babaeng original, edi para sa kanya na tong message. Message dito. Flow. Beauty. Renewal. Freedom. So, ito na siguro yung advice para sa kanya. Mag-go with the flow lang siya. Tingin ko nasa tamang landas na siya kasi nakalaya na siya sa toxicity at yung toxicity ay nagmumula dun sa partner niya na nag-cheat. So, dahil may freedom na dito yung babae, wala na siyang partner, single na lang siya. Don't worry. Kasi may renewal tayo dito. So, ang naisip ko lang renewal plus beauty, magkakaroon ulit siya ng bagong karelasyon. Dahil may magagandahan ulit sa kanya o may ma-attract siyang bago. Ganun ang dating dito. So, mag-go with the flow na lang siya sa ngayon. Since nasa tamang landas na pala siya. Di ibig sabihin, may mamimit siyang bago. Kailan kaya to? So, kunin ko lang itong isang deck ko. Kailan kaya niya mamimit itong bago? Kung i-continue niya lang itong freedom na maging single at wag nang habulin yung ex niya. Kailan darating itong bago? Dahil again, tingin ko yung renewal dito ay magkakaroon siya ulit ng relasyon dahil may matrak siyang bago. So again, kailan kaya darating? Springtime. No need to hurry. Keep going with the flow. Di ba ito rin yun? Inuulit-ulit lang. So, sabi dito, waxing moon, flow. Kasi ito sabi, keep going with the flow of life. Umuulit yung flow. Yung sabi kong go with the flow, ito na. So, emphasis lang to na tama lang. Na kung mawala na siya sa connection, huwag niya nang habulin. Mag-go with the flow na lang siya dito. So, sabi dito, huwag daw siya magmadali. Hayaan na lang kusang dumating. Ito, go with the flow eh. Pero yung iba, baka springtime. Kailan ba itong springtime na to? O spring season? Kasi wala namang ganyan sa Pilipinas eh. 4 seasons. Ano lang tayo? Summer, saka tag-ulan. Spring, kailan ba to? Next year na pala to. March 20 to June 21, 2025. So, next year, tingin ko kung sakaling mag-go with the flow nga lang at huwag nang habulin yung partner, may darating na someone new. Para sa iba sa inyo. So, para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading. Ito yung ex-partner ng Cancer, Libra,
Pisces, Sagittarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.